34, female, single, and currently working in Dubai. 6 years na ako sa Dubai at pangalawang beses pa lang ako nakapagbakasyon dito sa Pinas. Umuwi ako last week at plano ko na dito magpasko sa atin sa Pinas. Anyway, hindi ako ang panganay pero ako ang breadwinner ng pamilya namin. 1 week pa lang ako dito sa Pinas, ubos na agad ang 140K ko. Yes, 100,000 agad ang naubos ko sa loob ng 1 linggo. Sobrang nagulat ako sa taas ng bilihin ngayon. Pero mas sobrang nagulat ko dahil akala ata ng pamilya ko dinadakot ko lang ang pera sa Dubai. Andyan na yung nagyaya silang mag-grocery sa SNR. 2 araw pa lang ako sa Pinas at first time kong makapasok doon at hindi ko inaasahan ang laki ng babayaran ko. Umabot kami ng 6-7K sa grocery lang. 2 cart dahil kasama ko yung 2 kapatid ko na nakidampot din. Hindi ko na sila na-control dahil ayaw kong sirain ang moment na kasama ko ang pamilya ko. Kinabukasan, nagyaya naman ang tatay ko na mag-mall, sira na daw kasi ang sapatos niya. Papasko ko na lang daw iyon sa kanya. Hindi din ako tumanggi kahit na nung may umuwing kaibigan ko sa Pinas. Ay nakisuyo akong ipadala yung bagong sapatos na gusto niya dahil bagay daw pang motor niya. Nagsabi din ang nanay ko na ang tablet na ginagamit niya ay sira na din, meaning kailangan ng bagong tablet dahil nag-share na lang sila ng tatay ko sa CP. Nakapamili din ako ng mga iilan gamit namin sa bahay tulad ng electric fan. Dahil 2 fan lang ang nagana, sira na ang iba. Bumili din ako ng microwave oven at electric kettle. Andyan din yung mga tiyahin ko na hindi aalis ng bahay kung wala kang iaabot. Ganon din ang mga kapatid ko, inutangan na agad ako ng 2 kuya ko. Gustuin ko tumanggi sa kanila pero iniisip ko yung relasyon namin ng magulang ko at kapatid ko. Ayaw ko magkasira-sira kami dahil sa pera. Sa totoo lang, $800 ang pinapadala ko sa magulang ko buwan-buwan. Hindi ko alam kung may naiipon ba sila sa padala ko dahil pag-uwi ko sa bahay namin madaming sira. Cabinet sira, doorknob ng pintuan sa CR sira. Faded na ang mga pintura sa loob ng bahay namin. Last vacation ko ganito din ang senaryo kaya hindi ako umuwi at nagpalipas ako ng ilang taon. Akala ko may magbabago, same lang din pala. Gusto ko naman magbakasyon na ako yung inaalagaan, hindi yung sila ang aalagaan ko pa. Wala man lang nagtanong sa akin kung kamusta ang work ko sa abroad. Hindi man lang sila makaisip na ipagluto ako ng paborito kong paksiw na isda. Ang nasa isip nila saan tayo next na pupunta. Hindi madali ang buhay abroad, nakakapagod din. Ngayon sira ang motor ng tatay ko, need ko pa ipagawa. Ako bumili ng motor pero hindi ko naman napakinabangan. Pero ako pa rin ang magpapagawa. Wala akong maasahan sa mga kapatid ko kahit 5 kami dahil sa akin na nila inasa lahat. 4 na linggo pa lang ako dito pero mukhang hindi nakakasiya yung pera kong dala. Pakiramdam ko babalik na lang ako ng Dubai at doon na lang ako magpapasko.